Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Kumusta na kayo? November 17. Thanks God, it's Friday again. Weekend na naman po. Pauwi na ako from night shift duty. Oops, may nasiraan dito. Okay, update tayo. Update. Pero kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like, paki-subscribe, paki-share, paki-hit na rin ang notification bell for more videos to come. Okay. So, update. Tatlong big news. Diba? XPRRD pinatawag ng RTC Quezon City dahil dun sa isinampa sa kanyang kaso ni Congresswoman Castro. At next ay Dilima, nakalaya na. No, pansamantalang binigyan ng kalayaan si Honorable Honorable Senator Laila De Lima. Okay, nag-grant na yung kanyang bail. Ano pa? Malalaking news natin. Yung regarding sa update doon sa pagpatay sa Victory Liner, sa loob ng Victory Liner, dalawang nasa senior citizen seat na walang awang pinagbabaril. Yun yung tatlong big news itong mga nakaraang araw. Not to mention nung isang araw, bubukod natin yon, kasama natin sa upload, no? Yung naging paghaharap Bong versus Bong. Bong. Sa ibang vlog yon, abangan nyo yun. Okay, so yun na nga. Detalye tayo. Ex-President Duterte sinomon, pinapatawag ng RTC para sa preliminary investigation ng kanyang yung kasong isinampa sa kanya ni Congresswoman Castro regarding grave threat. So di natin alam kung haharap si XPRRD. Sabi nga niya doon sa isang interview again sa kanya ay magpapakulong na lang daw siya kasi ino-oppress siya ni Congresswoman De Castro. O Castro pala. Saan ka nga naman ngayon only in the Philippines. Diba? Only in the Philippines. Bagay, karapatan naman ni Castro yon nung ma-feel niya na siya ay dito pinagbabantaan ni XPRRD. Hindi na sila nasanay kay Tatay Digong na ganun magsalita. At sila naman talaga ay, di ba? Alam na natin. So, yun, yung kay Tatay Digong, ewan natin kung haharap siya. No, basta iniimbitahan siya. Tapos yun, kasalukuyan na pong nasa area ng Kabikulan
si former Senator Laila de Lima, at nagkita po sila doon ni ex-VP Leni Robredo. Nag-reunite sila doon, I think kung hindi na isang araw kahapon, pero laman siya kasi ng balita kahapon. So inaabangan na kasi si ex-Senator Laila de Lima ng kanyang mga kamag-anak sa Iriga City. So yun naman ang update kay Laila de Lima. Sabi ng mga expert, no, kahit ni DOJ Secretary Boying Rimulya, most likely ma-acquit siya dun sa last case niya kung saan siya nakapag-bail. Dahilan na rin yun yung mga nag-recant ng kanilang mga testimony as state witness, no? Laban sa kanya. At sabi naman ng lawyer ni De Lima, at sinasuggest din ni ex-Senator Franklin Dron na tignan kung pwedeng kasuhan yung mga prosecutor. Ang sabi nila ay nagdiin, at nagfabricate ng kaso laban sa dating senadora. Update doon sa Victory Liner. Wala pong detailed o distinct na pahayag yung Victory Liner. Ang kanilang official statement lamang ay nakikipag ugnayan sila sa isinasagawang investigasyon ng ating kapulisan, dahil nga tumatayong testigo yung driver ng bus, no? Tinitignan naman ng LTFRB kung yung bang bus ay regular bus route siya or naka point to point, kasi pag point to point nga naman bawal silang magsakay in between. Pero kung regular route siya, regular na biyahe, yan, pwede sila magsakay, kasi yun daw pong mga sumakay, yung mga gunman ay hindi naman galing sa terminal. Tinitignan din yung anggulo na posibleng inabangan na nga yung bus at itinimbre mula sa kung saan man sumakay yung dalawang matanda. I think matanda, senior citizen, kasi yung unahang bangko na yon laging allotted yun sa senior citizen tsaka PWD, at most likely galing sila mismo sa terminal, no? Kaya malamang yan nung sumakay sila, posible na merong nakamatsyag sa kanila na sila ay doon nakasakay, tapos itinext doon sa mga gunman, kaya inabangan sa kung saan pwede sumakay ng bus yung mga gunman. Kalunos-lunos, katulad nung sa broadcaster na taga Misamis Occidental, point blank din habang nakaupo, tulog pa nga yung dalawa. Unang binaril yung babae, tapos pinutukan ng dalawa yung lalaki, tapos pinutukan ulit yung babae. Kaya nakakaawa. Ganun na lang talaga sila ngayon pumatay ng tao, no? Nakakabahala. Pero kasi nga
according to Victoryliner, mahigpit naman sila sa kanilang mga terminals. Lahat naman ay kanilang sinisiyasat bago sumakay. Yun lang ang medyo mahirap kontrolin, yung mga sumasakay in between, no, ng mga biyahe po nila. So yun yung hindi kayang iwasan. Napakahirap. So pakikidalamhati, condolence dun sa mga naiwan ng dalawang namayapang senior citizen o nabaril sa loob ng Victoryliner bus. Okay? So dito na po tayo sa bahay. Salamat muli. Salamat sa inyong pagtangkilik at maging mapayapa naman ang inyong maghapon na Biyernes. Yung mga gagala kasi TGIF mamayang gabi. Don't drink and drive, no? Kung maiiwasan na po yung pag-inom, mas mainam. Kung kayo naman po ay hindi makaiwas, wag na po kayong magmaneho. Kung kayo po ay nakakainom. Una, para na rin sa inyong sarili. Kalawa, kung meron kayong sakay, syempre, pangunahin para sa pamilya ninyo, nauuwian ninyo. At the same time, yung syempre, yung kung may madidisgrasya pa kayong iba, makakasalubong, mababangga, kawawa din naman. Okay? So, magtira ng pang-uwi. Madalas siyang sabihin ng magkakabarkada. Okay, wag sagad-sagad. Happy weekend sa mga wala ng pasok bukas, lalo na yung mga government employees na hanggang Biyernes lang sila. Hanggang doon na lang muna. Tignan natin kung makapag-vlog pa ulit tayo mamayang gabi bago pumasok. Bye. Have a blessed day. Thank you for watching. Shout out sa inyo na. Don't forget to smile. Enjoyed this video? Hit the like button and share with your friends. Also, subscribe to our channel for more videos like this. Thanks for watching.